What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay isang solidong shoutout muna sa'yo. Oo, ikaw nga, wala nang iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Buenos días, ti amor. Desayuno en la cama. Eres tan dulce, mi amor. Oh, ¿por qué te amo así? Ikaw talaga, mi amore. Araw-araw mo na lang akong pinapakilig eh. Siyempre, mi amore. Ganyan kita kamahal. Ay nako, baka masanay ako nito ha. Bagong kasal pa lang tayo. Baka araw-araw hanapin ko na ito. Walang problema, mi amore. Basta ikaw, kumain ka na muna. Ay, salamat. Halika, sabayan mo na ako. Hindi na. Okay na ako. Makita lang kitang kumakain at nabubusog. Parang nabubusog na rin ako. Ikaw talaga? Bulero ka? Hindi, mi amore. Totoo yun. Mi amore. Siya nga pala, may pinadala dito yung sekretarya mo. May kailangan kang pirmahan. Mi amore, ano ba yan? Hindi ba't sabi ko sa'yo, ikaw nang pumirma dyan sa mga papeles na yan. Kung meron man kailangan pirmahan, ang pirma mo ay parang pirma ko na rin. Hindi. Siyempre, tungkol sa kumpanya to, kailangan pa rin ang pirma mo. At saka hindi naman kita pwedeng basta i-bypass na lang. Dapat ikaw pa rin ang pumipirma dito. Mi amore, okay lang yan. Ikaw na mag-handle ng kumpanya. May tiwala naman ako sa'yo. Kaya mo yan. Salamat, mi amore. Pero bago ang lahat, pirma mo muna to. Tapos yung mga susunod na papeles, ako nang bahala. O sige, pipirmahan ko na muna yan. Bago ako kumain. Ito yung ballpen, oh. Okay na. Oh, kumain ka na muna. Sige na. Teka lang, ito nga pala yung juice mo. Uminom ka muna. Baka nauuhaw ka na eh. Oo nga eh. Grabe ka naman kasi kagabi. Pinagod mo ako. Alam mo naman na may edad na ako eh. Bakit? Hindi ka ba nag-enjoy? Hindi. Nag-enjoy talaga ako. Kasi matagal na panahon na rin na hindi ako nakakaranas ng ganon. Maraming salamat, Johnny. Hindi mo na kailangan magpasalamat, Ophelia. Mahal kita. Sige na, inumin mo na muna tong juice mo. At salamat, mi amore. Talagang naaalala ko sa'yo yung yumao kong asawa na si Rolando. Ganito rin kasi siya sweet sa akin. Sige na, inumin mo na yan. Johnny, hindi ako makahinga. Ano tong pinainom mo sa akin? Johnny, tulungan mo ako. Isugod mo ako sa ospital. Total, namimiss mo na yung yumao mong asawa, di ba? Huwag ka mag-alala. Magkikita na kayo. Johnny, anong ibig mo sabihin? Magpahinga ka na, Ophelia. Matanda ka na. Huwag ka nang magpumilit pa. Sige na, ipikit mo na yung mga mata mo. Hello, kailangan ko ng ambulansya. Inatake sa puso ang asawa ko. Magmadali kayo. Ibibigay ko ang address ng bahay ko. Antindi mo ring matanda ka. Pinahirapan mo akong maligaw. Pero pasensya ka na.
sadyang walang nakakaligtas sa karisma ko at mabubulaklak na dila. Akin na ngayon ang lahat ng kayamanan mo. Tutal, wala ka namang mga anak eh. Kaysa kunin ng gobyerno, sa akin na lang. Kaso, kulang pa tong net worth mo. Hindi man lang umabot ng 20 million. Nako, mukhang mauobliga na naman akong humanap ng panibagong biktima. Sa bagay, basic lang naman to. Siya si Johnny, isang profesional na gold digger. Ilang matrona na rin ang kanyang nabiktima. Matapos paibigin, ay gumagawa siya ng paraan para mabura na ito sa mundo. Sa ganong sistema ay mapupunta sa kanya ang lahat ng kayamanang naiwan ng mga pobre niyang biktima at ang matandang si Ophelia ang kanyang pinakahuling biktima. Pare, ayos ba? Ang yaman ng huling biktima mo ah. Sabi ko naman sa'yo kapag ako naghanap sa dating site, pihado, papatok. Ayos na rin naman, kaso kulang pa yung perang nakuha ko dun. Kailangan ko pa ng mga 10 milyon. Siyempre, babalatuhan pa kita. Tapos may mga gastusin pang iba. Ganun ba? Kala ko naman sobra-sobra na yung makukulimbat mo ron. Di bale, nahanap ako ng iba. Yung mas big time. Gawin mo na lang. Kala ko naman ganun kayaman Pero ayos na rin. Salamat pre. Hintayin mo na lang sa bank account mo yung i-deposit ko ha. Sige, salamat. Kontakin kita pag may bago ng prospect. Sige, salamat. Hello, paring Alex. Hello, Johnny. Ano? Kumpleto na ba yung 50 million? Alalahanin mo, next month na yung meeting. Kailangan makumpleto natin ang perang yon. Mahirap na. Baka maunahan pa tayo ng iba. Oo pre. Kasi kulang pa yung pera ko Mga 10 milyon na lang naman. Baka naman pwede mo munang abunuhan. Pare, hindi ko pwedeng galawin yung pera ko rito. Alam mo naman may pinaglalaanan tayo nun Sa oras na mabili natin ng kumpanyang yon, hindi na tayo mamumroblema. Buhay na tayo. Hanggang sa kaapu-apuan natin. Akala ko ba big time yung huling biktima mo? Kulang pa rin pala. Sige na. Gagawin ko ng paraan. Hahapitin ko to. Sige pre, hihintayin ko yan Siguraduhin mo lang Oo na. Ako nang bahala. Sige na. Orlando, ihanap mo na ako ng mabibiktima sa lalong madaling panahon. 1 buwan lang ang kailangan ko. Hindi po pwedeng sumablay ito Areglado, Johnny. Ako pa ba? Huwag ka mag-alala. Bukas makalawa. Meron na ulit yan. Siguraduhin mo lang Aba, mahirap din manligaw. Tapos yung preparasyon pa ng kasal. At saka kung maaari, yung walang sabit Yung tipong may mga anak pang maghahabol. Ayoko ng ganun, masyadong masakit sa ulo yon. Areglado pre, walang problema. Makalipas nga ang 3 araw, ay nakatayo na si Johnny sa gate ng isang malaki at lumang mansyon. Dito nakatira ang susunod niyang bibiktimahin na nagngangalang Doña Margarita. Doña Margarita, sigurado ba kayong papapasukin ko ang lalaking yon? Huwag ka mag-alala, Oscar. Gusto ko rin siyang makausap. Gusto kong malaman kung ano ang pakay ng lalaking yan. Sa tingin ko, Doña, ay aakyat siya ng ligaw. May bitbit kasi siyang bulaklak at isang maliit na regalo. Ngunit ang aking pinagtataka ay wala naman tayong dalaga rito na pwede niyang ligawan. Nakalimutan mo na yata, Oscar. Dalaga ako. Malay mo naman. Sa akin siya aakyat ng ligaw. Ganun po ba? Sige po. Papapasukin ko na ang binata. Siguraduhin mong wala ang mga alaga natin dyan. At baka maagat pa ang binata. Opo, Doña Margarita. Agad na tumalima ang katiwala sa utos ng Donya. Maya-maya nga ay nakapasok na si Johnny sa loob ng mansyon. Namangha siya sa ganda ng tanawin sa loob nito. Halatang mamahalin ang bawat gamit at karamihan sa mga ito ay puro antigo. Iho, ano ang sadya mo sa akin? Hinahanap mo raw ako. Oo.
Ikaw ba si Margarita? Ang totoo niyan, naparito ako para ibigay sa itong bulaklak na dala ko. At saka may regalo na rin ako para sa'yo. Sabihin mo sa akin, ano ba ang pakay mo? Bakit kailangan mo ako bigyan ng mga bagay na yan? Tatapatin na kita, Margarita. Matagal na kitang kilala. At matagal ko nang binabalak na manligaw sa'yo. Hindi ko alam kung paano at bakit. Pero may kakaibang bagay sa kaibuturan ng puso ko. Ani mo'y hinahanap-hanap ka na nito. Alam ko mahirap paniwalaan, pero totoo. Iho, paano mo naman nasabi ang mga bagay na yan? Sa tingin ko ay mayaman ka naman. At saka napakagwapo mo pa. Ano ang magugustuhan mo sa isang matandang katulad ko? Wala naman akong maibibigay sa'yo, kundi ang kayamanan ko. Oo, tama ka. Mayaman ako. Kaya kung pera lang ang pag-uusapan hindi ko na kailangan ng yaman mo. Sa dami ng babae dyan, na kasing edad mo, at magaganda pa. Bakit ang isang katulad ko matanda ang liligawan mo? Alam mo, Margarita, gusto ko lang naman sa buhay yung makakasama ko sa araw-araw. Yung ako lang iintindihin. Makailang beses na kasi ako nagkaroon ng relasyon sa mga kaedad ko. O kaya sa mga mas bata sa akin. Pero pera ko lang naman yung habol nila. Ang kailangan ko sa buhay, yung makakasama, araw-araw, at mamahalin ako ng totoo. Hindi ko alam kung totoo yan sinasabi mo, Iho. Pero hindi naman ako naghahanap ng makakasama sa habang buhay. Kontento na ako at nagawa ko na ang lahat ng mga gusto kong gawin sa buhay. Pero Margarita, maikli lang ang buhay ng tao. Bakit mo naman pagkakaitan ng sarili mo kung may pagkakataon ka pang lumigaya? Hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko, yung taong magpapaligaya sa akin. Yung kukumpleto sa pagkatao ko. Iho, baka naman naguguluhan ka lang sa buhay mo. O baka may hinahanap ka lang na hindi mo makita. Hindi ko maaaring tanggapin yung panliligaw mo. Para nakitang apo. At hindi magandang tignan. At hindi naaayon kung ako ang iyong magiging katipan. Margarita, maniwala ka sa akin. Malinis ang hangarin ko sa'yo. Bakit hindi mo pagbigyan ng sarili mo? Alam ko ang lungkot ng bawat gabi ng mag-isa. Danas na danas ko yan. Kaya't kung mayroong pagkakataon na lumigaya, ay hindi ko na pakakawalan. Pag-isipan mo sana ang lahat ng ito habang may pagkakataon pa tayong lumigaya. Iyo, pasensya ka na. Hindi ko matatanggap ang alok mong iyan. Margarita, ang gusto ko lang naman yung makakasama sa buhay. Lalo na sa tabing dagat, sa tuwing lumulubog ang araw. O kaya naman, enjoyin ang kalikasan kasama ang taong mahal ko. Yung tipong tumambay sa ilalim ng puno at may magtutulak sa akin habang nakaupo ako sa duyan. Yung mga simpleng bagay na ganun ang hinahanap-hanap ko. Johnny, sa totoo lang, lahat ng nabanggit mong yan din talaga ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Kasi sa ganyan ako si nanay nang yumao kong asawa na si Arnulfo. Kung gayon, ay parehas pala tayo ng ninanais sa buhay. Sa pagkakataong yon, ay tila nahuli na ni Johnny ang kiliti ng Donya. Nakuha niya ang impormasyon sa mga gustong gawin na matanda galing sa kaibigan niyang si Lando. Ang mga bagay kasi na yon ang nakalagay sa profile ng matanda mula sa isang dating site. Sa kabila nun ay medyo nahirapan pa rin si Johnny. Sa lahat ng matandang niligawan niya ay kay Doña Margarita lang siya nahirapan ng gusto. Ngunit porsigido ang binata. Halos araw-araw itong bumabalik sa mansyon ng Donya upang suyuin ito. Hindi nga naglaon ay unti-unti niya nang nakuha ang loob ng matanda. At makalipas nga ng ilang araw ay sinagot na rin siya nito. Margarita, salamat. Salamat at pinagbigyan mo ang mga sarili natin na lumigaya. Johnny, hindi ba masyadong mabilis? Bago pa lang tayong magkakilala. At saka, nung panahon ko kasi, ilang taon ang tinatagal kapag nanunuyo ang isang lalaki sa isang babae. Taon? Ano ka ba, Margarita?
Iba na ang panahon ngayon. At saka mag-aaksaya pa ba tayo ng taon? Sayang din yon. Habang may panahon pa, kailangan lumigaya na tayo. Maikli lang ang buhay ng tao. Aaksayahin pa ba natin? Sa bagay, may punto ka. Alam mo, magaan ang loob ko sa'yo. Kumbaga, uling-uli mo yung kiliti ko. Parehas tayo ng ninanais sa buhay. Oo, Margarita. Tama ka. Kaya't kung hindi mo mamasamain, ay ibibigay ko sa'yo ang regalong ito. Johnny, ano to? Isang singsing? Oo, Margarita. Will you marry me? Masyado naman yatang mabilis. Gaya ng sinabi ko, Margarita, maikli lang ang buhay ng tao. Hindi na dapat tayo mag-aksaya pa. Sigurado ka ba? Sigurado ka bang gusto mong magpakasal tayo? Oo, Margarita. Siguradong sigurado ako. Johnny, sigurado ka ba talagang mahal mo ko? At gusto mo akong makasama habang buhay? Oo, Margarita. Kung pwede nga lang mabuhay tayo ng habang panahon, sasamahan kita. Talaga? Gusto mo ba talagang mabuhay ng habang panahon? Nakasama ako? Hindi na tinatanong yan, Margarita. Ang tanong ko ang sagutin mo. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Oo, Johnny. Mahal kita. Mahal din kita, Margarita. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Matapos ang tagpong yon, ay agad na inasikaso ni Johnny ang mga papeles para sa kanilang kasal ni Doña Margarita. Tuwang-tuwa na naman ang binata dahil may panibago na naman siyang mabibiktima. Isa pa ay nagmamadali rin siya na makalikom ng pera para sa kumpanyang balak nilang bilihin ng kumpare niyang si Alex. Kaya't halos lahat ng paraan ay ginagawa niya na upang mahabol ang deadline na yon. Doña Margarita, sigurado ho ba kayong magpapakasal kayo sa binatang yon? Oo, Oscar. Sa palagay ko, siya na ang makakasama ko habang buhay. Hindi naman sa nakikialam ako, Doña Margarita. Ngunit hindi niyo pa siya masyadong kilala. Baka mapahamak lamang po kayo. Huwag ka mag-alala, Oscar. Alam ko ang ginagawa ko. Sinisiguro ko sa'yo, hindi ako mapapahamak. Isa pa, gusto ko na ring lumigaya ulit. Kailangan ko ng katuwang at makakasama habang buhay. Sa tingin ko, ay magiging malaki ang tulong sa atin ni Johnny. Kung ano po ang inyong desisyon, Doña Margarita, ay suportado po namin. Salamat, Johnny. Sa araw ng kasal namin, ay gusto kong iayos mo ang lahat at katulad ng dati, ay gagawin natin ang ating tradisyon. Opo, Doña Margarita. Makakaasa po kayo. Isang araw ay masayang naglalakad si Johnny tungo sa kanyang sasakyan. Napansin niyang may nakaipit na papel sa bumper ng kanyang sasakyan. Agad niya itong binasa. Panibagong biktima? Umiwas habang maaga pa? Sino kaya nagsulat nito? Galit na galit si Johnny sa kanyang nabasa. Anyway, may isang tao na nagmamasid sa kanya at nalalaman ang lahat ng kanyang binabalak. Una niya ng pinaghinalaan ang matandang si Mang Oscar, kaya't walang ano-ano ay kinumpronta niya ito. Hoy tanda, ikaw ba yung naglagay nito sa kotse ko? Ano po iyan, Sir Johnny? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Ikaw ang nagsulat nito, no? Akala mo siguro lolokohin ko lang si Margarita, no? Siguro sinusulsula mo siya, no? Sir Johnny, wala po akong alam dyan sa sinasabi niyong iyan. Hoy tanda, binababalaan kita. Huwag kang makikialam kung ayaw mo samain. Opo, makakaasa po kayo, Sir Johnny. Magaling. Sige na. Siya nga pala, huwag mo nang babanggitin to kay Margarita, maliwanag? Opo. Matapos ang pangyayaring yon, ay lalo pang napaisip si Johnny. Kung hindi ang matandang si Oscar ang naglagay ng papel na yun sa kanyang sasakyan, ay sino ang ibang gagawa nun? Lumipas pa ang ilang araw. Naulit nang naulit ang mga bagay na yon. Tila may isang tao nga ang nakakaalam ng lahat ng kanyang ginagawa. Nagtataka naman siya kung sino yon. Wala namang ibang nakakaalam ng kanyang modus,
kundi ang kumpare niyang si Alex at ang isa niya pang kasamahan na si Lando. Sa sobrang init ng ulo niya ay kinompronta niya na ang mga ito. Hoy Lando, ako ba ginagago mo? Bakit naglalagay ka na naglalagay sa kotse ko ng sulat? Ano bang gusto mo mangyari? Teka pare, ano ba yung mga pinagsasabi mo? Pinagsasabi ko? Huwag ka na magmaang-maangan pa dyan. Ikaw lang naman may alam ng mga pinaggagawa ko, di ba? Nang aaning ka eh. Kulang pa ba yung binabayad ko sa'yo? Johnny, relax ka lang. Ano ba kasing nangyayari? Ano bang pinagpuputok ng butchi mo? Eto, tignan mo. Halos araw-araw may naglalagay niyan sa harapan ng kotse ko. Eh sino ba nakakaalam ng modus ko? Di ba ikaw lang naman? Ako lang ba talaga? Eh di ba't yung kumparing Alex mo alam din yan? Ba't ako lang pagbibintangan mo? Putya pare, ako na nga ang tumutulong sa'yo maghanap ng prospect eh, tapos gaganyanin mo pa ako? Para ka nakakaloko ah. Oo nga no. Si Alex pa pala no. Sigurado ka ha? Hindi ka may gawa nito ha? Pare, nagkakapera ako ng dahil sa'yo. Eh bakit naman kita gaganyanin? Ano ako baliw? Para kang sira eh. Ako agad pagbibintangan mo. Pasensya ka na. Eh kasi ilang araw ng ganito eh. Di bale. Pasensya ka na. Sige, pupuntahan ko muna yung Alex na yon. Sige pre, masyado kang hot eh. Agad ngang tinungo ni Johnny ang bahay ni Alex at doon ay kinompronta niya ito. Pare, tapatin mo nga ako. Bakit mo ginagawa sa akin to? Oh Johnny, anong ginagawa? Eto, bakit ka naglalagay ng ganitong sulat sa kotse ko? Inaaraw-araw mo pa. Ano bang binabalak mo? Anong ibig mo sabihin, Johnny? Napaparaning ka na. Bakit ko naman gagawin yan? Walang ibang nakakaalam ng modus ko, kundi ikaw lang at saka si Lando. Oh, dalawa naman pala kami. Bakit ako ang pagbibintangan mo agad? Baka tinatarantado ka niyang Lando na yan. Hindi gagawin sa akin yun ni Lando. At saka isa pa, binabayaran ko siya. Ikaw lang ang may motibong gawin to. Teka, siguro binabalak mong solohin yung kumpanyang bibili no? Binabalak mo bang tarantaduhin ako? Ha, Alex? Teka lang Johnny, huwag ka magsalita ng ganyan ha. Nakalimutan mo na yata ang laki ng tulong ko sa'yo. At saka hindi mabubuo tong mga ideya na to kung hindi sa akin. At saka partner mo ako ha. Bakit pinag-iisipan mo ako ng ganyan? Siguraduhin mo Alex. Kapag nalaman ko na may binabalak kang masama sa akin, tinitiyak ko, mananagot ka. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Johnny. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Kung ganyan ang ipapakita mong ugali sa akin, mabuti pa, magkanya-kanya na tayo. Eh, sigurado ka bang hindi ikaw ang may gawa nito? Pasensya ka na, pare. Sinabi ko namang wala akong kinalaman dyan eh. Sa susunod, huwag kang umaasta ng ganyan ha. Pag-isipan mo ang bawat aksyon na ginagawa mo. Baka magsisi ka sa bandang huli. Eh, pasensya ka na. Eh, kalimutan mo na to. Sige na. Alis na muna ako. Sige pare. Mag-iingat ka palagi ha. Tandaan mo, ang bawat desisyon na gagawin mo, baka mapahama ka sa bandang huli. Pag ganyan ka ng ganyan. Oo na, pasensya na. Sige. Halos mabaliw na si Johnny sa kakaisip kung sinong gumagawa ng mga bagay na yun sa kanya. Hanggang sa isang araw ay naaktuhan niya ang isang babae na naglalagay ng papel sa windshield ng kanyang sasakyan. Agad naman siyang nakita nito at kumaripas ito ng takbo. Sinubukan niya pang habulin ang babaeng yon, ngunit hindi niya na naabutan nang pumasok ito sa isang masukal na kagubatan. Sumapit na nga ang araw ng kasal nila Johnny at Doña Margarita. Hindi makapaniwala si Johnny sa kanyang mga nakikita. Napakaraming bisita sa loob ng bakuran ng mansyon ni Doña Margarita. Nagmistulang may piyesta sa lugar na yon. Ngunit ang ikinagulat niya ay nang mapansin niya sa likod bahay ang ilang mga kalalakihan. Tila may kinakaladkad itong isang babae. Nilapitan niya yon upang alamin kung ano ba ang nangyayari doon. Laking gulat niya nang makilala niya ang babaeng bitbit ng mga ito. Yun ang naglalagay ng sulat sa unahan ng kanya sasakyan. Kukumprontahin niya pa sana ang mga kalalakihang yon nang bigla siyang tawagin ni Doña Margarita. Johnny, anong tinitignan mo dyan?
Ito kasing mga kalalakihan dito eh. May kinakaladkad na babae. Eh, baka kung anong gawin nila ron. Ano ba kasing nangyayari doon? Ay, yan ba mga yan? Huwag mo na silang pansinin. Baliw ang babaeng yan. Madalas pumapasok dito yan sa mansyon. At kung ano-ano ang ninanakaw. Malamang ay palalabasin lang nila yan. Ah, talaga? Baliw pala yan? Alam mo, nahuli ko nga yan eh. May nilalagay dun sa harapan ng sasakyan ko. May sinusulat siya eh. Pero hindi ko naman maintindihan. Ang weirdo nga eh. Halika na. Malapit na mag-umpisa ang seremonyas ng ating pag-iisang dibdib. Handa ka na ba? Oo naman, Margarita. Excited na nga ako eh. Hindi mo lang alam, Margarita, kung gaano ako kasabik sa pag-iisang dibdib natin. Gusto ko na nga agad matapos to eh, para makapag-honeymoon na tayo. Teka, matanong ko lang, bakit parang ang dami nating bisita? Eh, parang isang buong baryo to ah. Ayan bang mga yan? Sila ang aking mga tauhan. Karamihan sa kanila ay tagapangalaga ng aking sakahan. Huwag mo na lamang sinambansinin. Talagang pinapunta ko sila rito para maging masaya ang araw ng ating kasal. Ah, ganun ba? Akala ko naman eh, kamag-anak mo lahat ng yan. Ang dami eh. Tara. Sumapit na nga ang 6:00 ng gabi. Nag-umpisa na ang seremonyas ng kanilang kasal. Nagtaka pa siya kasi ang usapan nila ng paring nakausap niya ay bandang 3:00 ng hapon. Ngunit walang dumating na pare. At ang nagkasal sa kanila ay isang matandang lalaki. Nang tanungin niya naman kung bakit ito ang pumunta sa halip na ang pare ay may nangyari daw na emergency at siya ang pumalit. Sa pagpapakilala nito ay isa din daw siyang pare. Pero nawirduhan talaga siya kasi ang ritual na ginawa sa kanilang kasal ay kakaiba. Hindi yun katulad ng tipikal na ginagawa sa loob ng simbahan tuwing may kinakasal. Napagkamalan niya pa nga itong isang albularyo. Matapos ang seremonyas ng kasal, ay sabay silang naghapunan ni Doña Margarita. Nasa loob sila ng mansyon. Ang ipinagtataka niya lang ay bakit dalawa lamang sila at ang mga bisita ay nasa labas ng bakuran. Nang tanungin niya ang matanda, ay ganun daw talaga ang tradisyon nila. Ang mga bagong kasal lamang talaga ang kailangang kumain ng sabay at ang mga bisita ay sa labas lamang. Sa maghapong pag-aasikaso ni Johnny ng mga bagay-bagay ay talagang nakaramdam na siya ng pagod. Kaya't nanghainan siya ng mga putahe ay natakam siya sa mga ito. Gutom na gutom siya. Nagpa-catering ka ba, mahal? Ang sarap nito ah. Oh, ba't di ka pa kumain? Sabayan mo na ako. Talagang nagutom ako maghapon eh. Piling ko kaya kong ubusin to. Sige lang, mahal ko. Kumain ka lang ng kumain. Ubusin mo ang lahat ng yan. Ang sarap talaga. Kakaiba. Ito, tikman mo to. Ngayon lang talaga ako nakatim ng ganito kasarap. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Simula sa araw na ito ay palagi ka nang makakakain ng mga ganyang kasasarap na putahe. Matapos nilang kumain ay nakaramdam ng pagkaantok si Johnny. Hindi niya na nga nakuhang umarap sa mga bisita nila. Madaling araw na nang nagising si Johnny. Nakayakap na sa kanya ang matandang Donya. Unti-unti siyang bumangon at nagtungo sa kusina. Dating gawi, matapos ng kasal ay magluluto siya ng almusal para sa kanyang bagong asawa. Muli ay nilagyan niya na naman ito ng kung anong klaseng gamot upang magdulot ng atake sa puso ng matanda. Maya-maya pa ay natapos niya nang gawin ang mga bagay na yon. Nagbalik siya sa kanilang kwarto upang ihain sa matanda ang iniluto niyang almusal na sinamahan niya ng kakaibang gamot sa inumin nito. Mahal, gumising ka na. Breakfast in bed. Mahal? Ano yan? Naku, nagdabala ka pa. Pero hindi talaga ako kumakain sa umaga eh. Madalas tuwing gabi lang ako kumakain. Nako mahal, huwag mo sabihing tatanggihan mo tong iniluto ko para sa'yo. Magtatampo ako sa'yo niyan.
Ay, hindi naman sa ganon, mahal. Pero, sadyang hindi lang talaga ako sanay kumain tuwing umaga. Kumain ka, mahal. Sige na, kahit konti lang. Pasensya ka na, mahal. Kapag kumain ako ngayong umaga, ay pihadong isusuka ko lang ang mga iyan. Ganun ba? O sige, uminom ka na lang ng juice. Masarap to. Ako mismo nagtimpla niyan. Panigurado ako magugustuhan mo. O siya, sige. At dahil mapilit ka, iinumin ko na yan. Ay, parang napipilitan ka lang, mahal eh. Huwag na nga. Hindi. Akin na. Iinumin ko na yan. Talaga ha? Hindi ka napipilitan ha? Panigurado ako magugustuhan mo yan. Matapos mong inumin yan, sisikla ka at lalakas. Tandaan mo, hindi pa tayo nakakapag-honeymoon. Kaya kailangan magpalakas ka. Ikaw talaga? Napakapilyo mo. Siyempre naman, para naman tayong hindi bagong kasal niyan. Oh, inumin mo na. Wala ngang pagkaalinlangan na nilagok ng matanda ang iniabot niyang inumin. Napangiti naman si Johnny at tulad ng inaasahan niya, maya-maya ay nahirapan ng huminga ang matanda. Johnny, nahihirapan ako huminga. Tulungan mo ko. Nahihirapan ka huminga? Ayaw mo lang yatang inumin niyang juice na tinimpla ko para sa iyo eh. Nakakatampo ka naman. Johnny, bumibilis ang tibok ng puso ko. Bumibilis? Bakit? Kinikilig ka ba? Halos umalingaw-ngaw ang halakak na yun ni Johnny sa apat na sulok ng kanilang malaking silid. Tawa siya ng tawa habang pinagmamasdan ng matandang unti-unti nang nahihirapang huminga. Ngunit ang galak niya na yon ay unti-unting napalitan ng pagtataka hanggang sa naging pagkagimbal na. Nang unti-unti ay napansin niyang tinutubuan ng maiitim na balahibo ang matanda. Humahaba ang uso nito na parabang sa isang aso. Lalo pa siyang kinilabutan nang napansin niyang umahaba rin ang mga pangil nito. Kasabay nun ay ang pagtubo rin ng mga kuko nito na animoy mga karit. Unti-unting napaatras si Johnny. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasasaksihan. Ano nangyayari sa'yo? Anong klaseng nilalang ka? Halimaw! Isa kang halimaw! Saklolo! Nagkukumahog si Johnny na agad na makalabas sa silid na yon. Pagbukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanya si Mang Oscar. May kasama itong 3 kalalakihan na pawang matatangkad at bato-bato ang mga katawan. Oscar, tulungan mo ko! Si Margarita! Naging aswang! Naging aswang si Margarita! Agad ngang kumilos ang 3 lalaki. Ngunit imbes ang umaangil na si Doña Margarita, ang sugurin ng mga ito ay si Johnny ang kanilang hinawakan. Bitawan niyo ko! Ba't ako hinahawakan niyo? Ayun si Margarita! Isa siyang halimaw! Isang aswang! Kakainin niya tayo! Bitawan niyo ako! Tama ka, Johnny. Isang aswang, si Doña Margarita. Ngunit, hindi lamang siya nag-iisa. Huwag mo sabihin. Tama ka, Johnny. Lahat kami dito ay mga aswang. At si Doña Margarita ang aming reyna. At dahil sa ikaw ang kanyang bagong asawa, ikaw na ngayon ang aming hari. Hari? Hindi. Ayoko. Pakawalan niyo ako. Mga baliw kayo. Mga limaw! Hindi mo na matatakasan ang iyong kapalaran. Sa ayaw mo at sa gusto, ikaw na ngayon ang bagong hari ng mga aswang. Halos mawala na ng ulirat si Johnny sa sobrang kilabot at takot na namamayani sa kanyang pagkatao. Nadagdagan palalo ang kanyang pagkagimbal nang mapansin niyang unti-unti na rin nagiging aswang ang 3 kalalakihan na humahawak sa kanya. Sobrang lalakas ng mga ito at wala siyang magawa upang makatakas sa mga iyon.
Maawa kayo. Pakawalan niyo ako. Ayoko maging kauri niyo. Pakiusap. Pakawalan niyo ako. Hindi mo na matatakasan ang kapalaran mong ito, Johnny. Mamaya, pagsapit ng hating gabi, ay magiging ganap ka ng kauri namin. Sa dami ng nakain mo kagabi, ay pihato akong iepekto na ang pangyayanggaw na ginawa namin sa'yo. Maya-maya pa ay may pumasok pang ibang kalalakihan sa loob ng silid na yon. Bitbit ng mga ito ang babaeng nakita niya na naglalagay ng sulat sa unahan ng kanya sasakyan. Bitiwan niya ako! Bitiwan niya ako! Hindi pa ba kayo nagsawa? Ang buong pamilya ko ay ginawa niyo ng kauri niyo. Pakawalan niyo ako. At ibalik niyo sa akin ang pamilya ko. Pakiusap. Miss, anong ibig mo sabihin? Ang sabi nila, baliw ka. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Oo, totoo yung mga sinasabi ko. Kaya nga dati pa kita binibigyan ng babala. Pero hindi mo pinapansin yon. Marami na silang nabiktima. Hindi lang ang pamilya ko. Mga aswang sila. Mga halimaw sila. Kumakain sila ng tao. Mga demonyo sila! Tumahimik ka. Masyado ka ng maraming alam. Walang ano-ano ay dinukot ni Oscar ang puso ng babaeng yon. Malademonyo pa itong umahalakak. Halos matulala na si Johnny sa kanyang mga nasasaksihan. Wala nang buhay nang bumagsak sa sahig ang kaawa-awang babaeng yon. Unti-unti ay lumapit sa kinatatayuan niya ang matandang si Oscar. Sa pagkakataon na yon ay nanlilisik na ang mga mata nito. Pulang-pula na ang mga yon. Walang niya ka! Halimaw ka! Mamamatay tao ka! Anong gagawin mo dyan? Huwag ka mag-alala. Masasanay ka rin sa pagiging isang aswang. Narito, kainin mo ang puso ng babaeng ito. Ayoko! Ayoko! Hindi! Ayoko! Magda, Iha, saan kayo pupunta? Bagong kasal pa lang kayo. Bakit aalis kayo agad? Lola, mag-honeymoon po kami ni Gary. Siyempre po, bagong kasal lang kami. Iha, malaking pagkakamali na nagpakasal ka sa kanya. Hindi kanya mahal at pera mo lamang ang habol niya. Lola, huwag ka na mag-alala. Mahal ako ni Gary at nararamdaman ko yon. Hindi ba pwedeng dumito na lamang kayo sa bahay? Mahirap na, Iya. Hindi ako sanay na wala ka sa paningin ko. Lola, hindi na po ako bata. May asawa na po ako ngayon. At huwag po kayo mag-alala. Mag-iingat po ako palagi. Iya, saglit lang. Iya, Magda. Ay, Gary, maaari bang huwag na kayong umalis dito sa bahay? Saan ba ang tungo nyo? Ayan ka na naman tanda eh. Ang hilig mo talaga makialam. Alam mo, wala ka nang magagawa ngayon. Asawa ko na ang apo mo. Hindi ka na makakakontra sa mga gusto namin gawin. Pwede ba? Tumabig nga dyan sa dadaanan ko. Gary, hindi mo dapat pinakasalan ang apo ko. Sinisiguro kong pagsisisihan mo ito. Aba, nagbabanta ka pa ha. Pagbalik namin dito sa bahay, ayoko nang makikita yung pagmumukha mo ha. Umalis ka na dito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan.
Dito na ako tumanda sa bahay na ito. Wala akong pakialam, tanda. Hindi naman sa'yo nakapangalan yung bahay eh. Sampid ka lang dyan. Alam ko, at hindi mo may kakaila sa akin na pera lang ang habol mo sa apo ko. Eh ano naman ngayon, tanda? Wala ka na doon. Pwede ba? Ang tanda-tanda mo na eh, pakilamera ka pa. Huwag mo akong binubwisit ha. Siya nga pala, pagbalik namin, ayoko nang makikita yung mukha mo rito ha. Maliwanag. Han, tara na. Anong oras na o gagabihin na tayo? Sige yan. Nandiyan na ako. Pagbalik ko ayoko nang makikita yung pagmumukha mo. Saglit lang. Huwag kayong umalis. Gary, hindi mo pwede gawin sa akin ito. Babay Lola, alis na po kami. Lola, huwag ka mag-alala. Babalik din po kami. Saglit lang. Abot-abot ang pag-aalala ni Nanay Doray sa nag-iisa niyang apo na si Magda. Papaano'y sa kanya na ito lumaki at alagang-alaga niya ito. Buhat ng mamatay ang nanay nito na kanya ding anak. Ngunit ngayon, eto't meron ng asawa. Wala sanang problema sa kanya ang mga bagay na yon. Ngunit alam na matanda na ang habol lang naman ng asawa nitong si Gary ay ang pera ng kanyang apo. Huling-huli niya na ang ugali ng lalaking yon. Medyo may pagka-nerd kasi ang datingan ng kanyang apo, samantalang si Gary naman ay napakagwapo at isang matipunong binata. Hindi maikakaila na kahit sinong dalaga ay mahuhulog sa katangian nito. Wala nang nagawa ang matanda nang tuluyan ng pinaharurot ni Gary ang sasakyan nila. Magha-honeymoon ang dalawa at doon nila gaganapin sa isang lumang rest house na pag-aari din ni Magda. Han, sigurado ka bang dito yung daan? Ilang oras na ako nagmamaneho Masyado nang masukal to. Masyadong liblib. San ba kasi yung sinasabi mong rest house? Han, pasensya ka na. Ilang taon ko na rin kasing hindi napupuntahan yun eh. Pero alam ko dito yon. Lagi ako sinasaban dati ni Mama doon. Saan nga kasi banda? Tignan mo ang lakas na ng ulan. Inabot na tayo dito sa daan. Teka. Shit. Ano yan? Bakit may nakaharang? Ano ba naman yan? Ang malas naman. Han, relax ka lang. Huwag mo nang painitin yung ulo mo. Paano hindi init yung ulo ko? Hindi mo ba nakikita yung nasa tapat ng dadaanan natin? May nakatumbang malaking puno. Paano tayo makakadaan ngayon dyan? Baka tinamaan lang ng kidlat yan. Ano nang gagawin natin ngayon? Ewan ko. Paano tayo nito? Babalik na lang tayo. Han, baka naman kaya mong maiurong yung puno na yan. Iuurong ko yan? Tignan mo nga, ang laki-laki. Saglit nga. Oh, bakit may baril dito? Sa'yo ba to? Ha? Hindi. Bakit naman ako magdadala ng barel? Kala ko sa'yo to Kanino kaya to? Tatago ko na lang to Saglit. Pakiabot nga nung flashlight. Dito ka lang Titignan ko lang yung paligid. Baka sakaling magawa ko pa ng paraan. Sige Han. Mag-iingat ka. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, ay lumabas pa rin ng sasakyan si Gary. Nais niyang tignan kung magagawa niya ng paraan ang nakaharang na punong yon. Ngunit sadyang malaki ito at hindi niya kakayanin yon na mag-isa. Asar na bumalik si Gary sa loob ng sasakyan. Wisit! Masyadong malaki yung puno. Hindi ko kaya mag-isa yon. Ganun ba Han? Paano na yan? Huwag mo sabihin dito tayo sa kotse matutulog. First night natin na magkasamang dalawa. Tapos ganito pa ang mangyayari? Anong gusto mong gawin ko? Nakita mo naman, may nakaharang. Ano tingin mo sa akin? Si Superman? Oh, nasa na yung susi dito? Ewan ko. Hindi ba't ikaw lang ang umahawak nun? Yung susi ng sasakyan. Nandito lang yun Hindi ko naman tinanggal Han, pwede ba? Kumalma ka lang. Sinisigawan mo na ako paano naman kasi?
Puro kamalasan ang nangyayari ngayon. Han, ano nang gagawin natin? Natatakot ako sa lugar na to. Tigilan mo nga ako, Magda. Huwag ka na nga sumabay. Lagi ka na lang natatakot eh. Sorry, Han. At dahil sa pangyayaring yon, ay lalo pang nadagdagan ang pagkabwisit ni Gary. Napakamot siya sa kanyang ulo kahit hindi naman nangangati yun. Hanggang sa wala na siyang nagawa kundi muling lumabas ng sasakyan upang hanapin ang susi. Basang-basa na si Gary, ngunit hindi niya pa rin makita kung nasaan ba ang susi ng sasakyan. Maya-maya pa ay kumulog ng napakalakas. Kasabay nun ang pagguhit sa kalangitan ng matatalim na kidlat. Nagdulot yon upang bahagyang lumiwanag ang paligid. Laking gulat ni Gary nang matanaw niya sa di kalayuan ang isang luma at malaking bahay. Hindi niya naman napansin yung kanina, ngunit dahil sa liwanag na nagmumula sa kidlat ay nakita niya yon. At dahil sa ayaw nila magpalipas ng magdamag sa loob ng sasakyan ay tinawag niya ang kanyang kabiyak. Tutunguhin nila ang bahay na yon. Tao po! Tao po! Tao po! May tao po ba rito? Han, wala yatang tao eh. Tignan mo, oh. Wala namang ilaw sa loob. Eh di mas maganda kung walang tao. At least, masusolo natin tong bahay. Kaso ang problema, nakalak naman tong pintuan. Buisit. Han, huwag mo sabihing sisirain mo yung pintuan. Ay hindi. Hindi ko sisirain. Dito lang tayo. Dito lang tayo sa labas. Magpapaulan lang tayo dito magdamag. Han, pwede ba huwag ka na magalit sa akin? Han, tignan mo, may susi sa lapag. Ayun, kunin mo. Ay, salamat naman at sinuwerte rin. Kanina pa ako minamalas eh. Walang kahirap-hirap nilang napasok ang lumang bahay na yon. Tama ang hinala ni Magda. Wala ngang tao sa loob ng bahay na yon. Agad silang dumiretso sa sala. Bitbit ang kanilang mga gamit. Ngunit nagulat na lang si Gary nang mapansin niyang hindi umalis sa pagkakatayo ang asawa niyang si Magda. Nandoon pa rin ito sa entrada ng pintuan. Oh, ano pang ginagawa mo dyan? Ba't di ka pa pumasok dito? Han, kasi di ba bagong kasal tayo? Dapat siguro buhatin mo ko kahit hanggang dyan lang sa sofa. Kailangan ba talaga yon? Sige na nga. Ano ba yan? Ang dami pang seremonyas. Sorry, Han. Thank you. Nang marating nila ang sala, ay agad na napansin ni Gary ang isang chimenea. At dahil sa nilalamig na siya, ay agad niya itong inapuyan. Hinubad niya ang kanyang mga saplot. Oh, Han, bakit hindi ka pa magubad? Lalamigin ka dyan. Sige lang, Han. Okay lang naman ako. Oh, bakit ganyan ang tingin mo? Ngayon ka lang ba nakakita ng katawan ng lalaki? Masanay ka na. Araw-araw mo na itong makikita. Sige, Han. Dito muna ako. Huwag ka nang mahiya. Hubarin mo na yung damit mo. Para naman tayong hindi mag-asawa niyan eh. Unti-unting lumapit si Gary sa kanyang asawa. Sa bawat pagakbang nito, papalapit kay Magda, ay siya namang pagakbang ni Magda paatras. Totoong namamangha siya sa kanyang nakikita. Hindi kasi siya sanay na makakita ng katawan ng lalaki. Ang totoo kasi niyan ay isa pa siyang birhen. Han? Anong gagawin mo? Oh, bakit? Bakit ka umaatras? Hindi ba't kaya tayo nandito para mag-honeymoon? Huwag mo sabihing tatanggi ka na naman. Honeymoon natin ngayon. Kailangan gawin natin ang mga bagay na to. Sa ayaw at sa gusto mo. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon. Kasi... Huwag ka nang pumalag.
Halika nga dito. Han, saglit lang. Saglit lang. Wala nang nagawa pa si Magda nang buhatin siya ng kanyang asawa. Inihiga siya nito sa isang malaking sofa na naroon sa sala. Doon nga ay sinumula na siya nitong papakin. Hinahalik-halikan nito ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Halos makuryente naman si Magda sa bawat dampi ng labi ng kanyang asawa. Maya-maya pa ay inumpisa na nitong tanggalin ang kanyang saplot pang itaas. Han, saglit lang. Saglit lang. Tumigil ka muna. Ano? Ano na naman ba? Mag-asawa na tayo, ganyan ka pa rin. Lagi mo na lang akong binibitin eh. Eh, hindi naman Han. Kasi huwag tayo dito sa sofa. Wag dito? Eh saan? Saan tayo? Kasi may tradisyon kaming sinusunod. Dapat ang unang gabi ng pagsisiping ng mag-asawa ay ginaganap sa kama. Sa kama na lang sana tayo, Han. Sa kama. O sige. Kung may kama rito. Pero teka lang, maghahanap lang ako. Sige, Han. Salamat. Habang naghahanap ka pala, magbibihis muna ako. Huwag ka na magbihis. Okay na yung suot mo, tatanggalin mo rin naman eh. Sige na, Han. Please. O siya, sige na nga. Akin na nga yung flashlight. Lilibutin ko lang tong bahay na to. Hindi nga nagtagal ay may nasumpungan si Gary na isang malaking kama. Naroroon yon sa isang silid na nasa second floor. Kaagad niya namang tinawag ang asawa niyang si Magda. Ngunit ang sabi nito ay mauna na siyang humiga dahil magbibihis pa ito. Bagyapang nagtaka si Gary kasi napakalinis ng bahay na yon. Parang meron talaga nakatira. Pero wala talagang tao sa loob nun dahil nilibot niya ang bawat sulok ng malaking bahay na yon. Mga ilang minuto pang naghintay si Gary sa pagpasok sa kwarto ni Magda. Halos 30 minutos na ay wala pa rin ito. Maya-maya pa ay tuluyan ng nakadama ng pagkainip si Gary. Akmang tatayo na siya mula sa pagkakahiga sa kama nang biglang magbukas ang pintuan. Han, sorry. Medyo natagalan. Saan ka ba nagpupunta? Kanina pa ako naghihintay rito eh. Ano ba kasi ang mga Magda? Ikaw ba yan? Oo, ako to, Han. At nais ko maging perpekto ang gabi na ito para sa ating dalawa. Perpekto? Oo, tama ka. Ikaw ba talaga yan? Napakaganda mo at napaka-sexy mo dyan sa suot mo na yan. Hindi ako makapaniwala. Ganyan ka pala kaganda pag nag-ayos ka. Hindi makapaniwala si Gary sa kanyang mga nakikita. Animoy may diwata na pumasok sa kwartong iyon. Tumambad sa paningin niya ang napakagandang anyo ng asawa niya si Magda. Wala na ang makapal na salamin nito at ang buhok nito na nakapuyod ay nakaladlad na ngayon. Ang suot nitong mahabang bestida ay napalitan na sobrang nipis na 90s. Napansin niyang nakasuot pa ng kulay itim na pantyhose ang kanyang asawa. Napakaganda ni Magda. Hindi niya maikakaila. Sa unang pagkakataon ay nabihag siya ng kanyang kabiyak. Magda, hindi ko akalain na napakaganda mo pala. Lagi ka na lang kasing nakasalamin eh. At saka yung kasuotan mo, pwede ba huwag ka na magsusuot ng ganon? Shh! Han, huwag ka na maingay. Gawin natin perpekto ang gabing ito. Mahal na mahal kita, Gary. Mahal mo rin ba ako? Oo naman, Han. Mahal na mahal kita. At handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Lumapit pa ng gusto si Magda sa kanyang asawa. Maya-maya pa ay sumampa na ito sa kanlungan ni Gary. Hindi pa rin ito makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Sa palagay pa nga nito ay tuluyan na siyang na-inlove sa kanyang asawa.
I love you, Magda. Mahal na mahal kita. I love you too, Gary. Mahal na mahal din kita. Huwag mo na akong pasabikin. Halika nga rito. Gary, I love you so much. I love you too, Magda. Kikil na kikil si Gary sa kanyang may bahay. Ng mga pagkakataong yon ay napagtanto niya kung gaano siya kaswerte. Bukod sa ubod ng yaman ng kanyang napangasawa ay napaka-sexy at sobrang ganda pa nito. Ngunit ang hindi niya inaasahan nang malaman niyang birhen pa ito. Nung una kasi ay hindi siya naniniwala sa sinasabi nito. Marami na kasi siyang na-encounter na babae na sinasabing virgin pa sila, ngunit pagdating sa kama ay hindi naman totoo. Ngunit iba si Magda, nagsasabi ito ng totoo. Buong lakas na inangkin ni Gary ang kanyang asawa. Gigil na gigil siya habang ginagawa ang mga bagay na yon. Matapos ng kanilang pagdiniig ay sabay silang napahiga sa kama na nanlulubaypay ang mga katawan. Grabe, Han. The best ka. The best? Ayoko ng the best. Gusto ko, perfect. Oo, perfect. Grabe. Hindi ko akalain na virgin ka pa pala. Ang akala ko kasi, katulad ka rin ng iba. So ngayon, Han, totoong mahal mo na ako. Ha? Mahal naman talaga kita eh. Bakit? Ano ba iniisip mo? Totoo yata yung sinasabi ni Lola eh, na hindi mo ako mahal. Mahal kita, Magda. Huwag kang maniwala doon sa lola mo. Siyempre, sa kanya ka lumaki. Nagsiselos lang yun. Kasi may asawa na yung apo niya. Pero huwag na natin siya pag-usapan. Magpahinga na tayo. Tapos mamaya, go ulit. Pilyo ka talaga. O sige, magpahinga muna tayo. At dahil sa sobrang pagod, ay hindi na namalaya ni Gary na tuluyan na nga siyang nakatulog. Dakong 3:00 ng madaling araw ay naalimpungatan siya. Bahagya niya pang kinapa ang kinalalagyan ng kanyang asawa. Ngunit laking gulat niya. Wala ito sa kanyang tabi. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng kwarto na yon. Ngunit hindi niya matanaw kung nasaan si Magda. Sa kabila ng pagkaantok ng kanyang mga mata, ay pinilit niyang makabangon upang hanapin ang kanyang kabiyak. Maya-maya pa ay may naulinigan siyang mga tinig. Nagmumula iyon sa labas ng bahay. Unti-unti niyang inihakbang ang kanyang mga paa tungo sa bintana upang silipin kung kaninong tinig ang kanyang mga naririnig. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Magda sa di kalayuan. May kausap itong isang lalaki. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit may kausap ang kanyang kabiyak at nandun pa ito sa ilalim ng puno sa labas ng bahay? Tatawagin niya na sana ito nang bigla siyang natigilan nang makita niyang hinalikan ng lalaki ang kanyang asawa. Hindi lang basta halik yon, dahil ilan segundo rin nagtagal. Animoy pinagsakluban ng langit at lupa si Gary sa kanyang mga nasaksihan. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito ni Magda at sa unang gabi pa ng kanilang pagsasama. Magda, bakit nagawa mo sa akin ang mga bagay na to? Napaniwala mo kung mahal mo ko. Bakit mo ko pinakasalan? Punyeta kang babae ka. Pinaasa mo ko. Teka, ibali na. Ang importante, kasal kami. At mapapasakin na ang kalahati ng kayamanan mo. Kala mo siguro maiisahan mo ko ha? Sinong niloko mo? Pwisit kang babae ka. Taksil! Nagpatuloy lang sa paglalampungan si Magda at ang lalaki nito. Maya-maya pa ay hinila na ng kanyang asawa ang lalaki patungo sa loob ng bahay. Dahan-dahan naman siyang lumabas sa kanilang silid upang silipin ang ginagawa ng dalawa doon sa sala.
Kitang-kita niya ang mainit na tagpong iyon. Nagtatampisaw sa kataksilan ang kanyang asawa. Halatang halata sa tinig nito na masayang masaya ito sa kanyang ginagawa. Albert, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Rosenda. Akin ka lang. Akin. Oo, Albert. Sayang-sayo lang ako. Mahal na mahal kita. At kailangan magkaroon tayo ng anak ngayong gabi. Dinig na dinig ni Gary ang pag-uusap ng dalawa. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, bakit Rosenda ang itinatawag na lalaki sa kanyang asawang si Magda. Napansin niya rin na katulad niya ay matipuno at gwapo rin ang kakalantari ng kanyang asawa. Patuloy lamang niyang pinanood ang kataksilang ginagawa ng kanyang kabiyak. Habang ginagawa niya yon, ay nakatutok din sa dalawa ang kamera ng cellphone niya. Kinukuhaan niya ito ng video. Balak niyang gamitin yon upang magsampa ng kaso kay Magda. At sa paraan na yon ay maaari nang mapunta sa kanya ang kalahati ng ari-arian ng kanyang asawa. Matapos nga ang mainit na tagpong iyon ay nakatulog ang lalaki sa sofa. Habang si Magda naman ay nakatayo lamang sa harapan nito at matamang pinagmamasdan ang lalaking yon. Doon na nga nagkaroon ng lakas ng loob si Gary upang lapitan ang kanyang asawa para kumprontahin. Ngunit bago niya pa nagawa ang mga bagay na yon, ay laking gimbal niya nang makita niyang biglang sumirit ang dugo ng lalaking yon. Ginilitan iyon ni Magda gamit ang isang matalas na bagay. Hindi niya matanaw kung kutsilyo ba ang ginamit nito o isang itak. Basta't ang maliwanag sa kanya ay wala ng buhay ang lalaking yon. Sa kabila ng paggagimbal na kanyang nadarama ay mabilis siyang tumakbo papalapit sa kanyang asawa. Magda, tama na yan! Aawatin niya ito sa ginagawang krimen. Magda, tama na yan! Tama na yan! Magda! Buong lakas niyang dinamba si Magda. Ngunit laking gulat niya nang tumagos lamang siya sa katawan nito. Parang hindi siya nakikita nito. Ha? Paano nangyari yon? Anong nangyayari? Bakit ako tumagos? Ano to? Mga multo? Hindi to totoo! Hindi to totoo! Mga multo! Han, gising. Han, okay ka lang ba? Binabangungot ka. Magda, sino si Rosenda? At sino si Albert? Gimbal na gimbal pa rin si Gary kahit na napagtanto niya na masamang bangungot lamang ang lahat ng kanyang nasaksihan. Para kasing totoong nangyari ang kanyang mga nakita. Kaya't kahit alam niyang panaginip lamang ang mga iyon, ay tinanong niya pa rin sa kanyang asawa kung sino ang dalawang yon. Han, paano mong nakilala ang mga yon? Umamin ka, Magda. Sino si Rosenda at Albert? Paano mong nakilala sila? Si Rosenda ay ang aking ina na pumanaw lang nung nakaraan taon. At si Albert naman ay ang aking tatay na matagal nang patay. Ha? Mga magulang mo sila? Oo, Han. Bakit? Sino ba nagkwento sa'yo niyan? Ang nanay mo. Ang nanay mong si Rosenda. Pinatay niya yung tatay mo. Mamamatay tao yung nanay mo. Ha? Hindi ko alam kung paano mo nalaman ng mga bagay na yan. Pero oo, tama ka. Ang nanay ko nga ang pumatay sa tatay ko. At nangyari ang mga bagay na yon noong unang gabi rin nila. Dito mismo, sa bahay na ito. Ha? Bahay na to? Ibig sabihin, Oo, Gary. Sa amin ang bahay na ito. At sinadya ko ang lahat para mapunta tayo rito. sinadya mo ang lahat? Anong ibig sabihin nito? Papatay mo rin ako? Katulad ng ginawa ng nanay mo sa tatay mo? Ganun na nga, Gary. At salamat. Dahil magkakaanak tayo. Magkakaanak tayo ng babae. Kasi minahal mo ko.
Ha? Baliw ka na. Anong minahal? Hindi kita minahal. Aminin mo man o hindi, alam ko, minahal mo ko. Hindi. Hindi kita minahal, Magda. Tama yung lola mo. Pera mo lang ang habol ko. Minahal mo ko, Gary. At naramdaman ko yon kanina. Minahal kita? Hindi kita minahal. Oo, nagandahan lang ako sa'yo. Pero hindi talaga kita minahal. Minahal mo ko. At dahil bago tayo magsibing, ay minahal mo na ako. Alam kong babae ang magiging anak natin. Paano mo naman nalaman? At saka, isang beses pa lang may nangyari sa atin. Paano ka mabubuntis agad? Paano mo nalaman na babae ang magiging anak natin? Hindi mo mauunawaan ang lahat ng ito. Pero natitiyak ko, magkakaanak tayo ng babae. Ano naman ngayon? Kung magkaanak tayo ng babae, baliw ka na. Ano bang pinagsasabi mo? Kapag nagkaanak tayo ng babae, ay pwede ka nang mamatay. Mamatay? Baliw ka. Hindi ako papayag na gawin mo sa akin ang ginawa ng nanay mo sa tatay mo. Baliw ka na. Katulad ka ng nanay mo. Mga baliw! Mga baliw kayo! Agad na dinampot ni Gary ang barel na nasa loob ng kanyang jacket. Walang pag-aalinlangan niyang itinutok ito kay Magda. Papatayin mo ko. Kung ganon, uunahan na kita. Baliw ka. Sige, putok mo. Patayin mo ko. Bakit ayaw pumutok? Teka, bakit walang bala to? Anong ginawa mo dito sa barel? Kanina ko pa tinanggal ang mga bala niyan. Akala mo siguro, maniniwala ako sa'yo na hindi mo pag-aari ang baril na yan. Alam ko naman sa una pa lang, may binabala ka ng masama sa akin. Pwes, nagkamali ka ng niloko mo, Gary. Ikaw ang naloko dito. Hindi ko na kailangan ng baril na to. Kaya kitang patayin sa pamamagitan ng mga kamay ko. Kaagad na bumalikwas ng tayo si Gary upang sugurin si Magda. Balak niyang gamitin ang kanyang buong lakas upang paslangin ang kanyang nababaliw ng asawa. Mabilis niyang tinungo ang kinatatayuan nito. Ngunit nang nasa kalagitnaan na siya, ay bigla siyang napahinto. Nang mapansin niyang mabilis na humahaba ang mga kuko nito na para bang sa isang mapangis na hayop. Nanlilisik na rin ang mga mata nito at nag-umpisa ng umagos ang malapot na laway nito na nanggagaling sa matatalas nitong ngipin. Magda! Ano nangyayari sa'yo? Huwag mo sabihin. Isa kang halimaw. Isa kang aswang! Sinubukan pang tumakbo ni Gary papalabas sa bintana. Ngunit mas mabilis sa pagkilos ng aswang na si Magda. Tinadtad niya ng kalmot ang kanyang asawang si Gary at hindi pa ito nakontento. Kinagat niya sa leeg ang kanyang kabiyak. At bilang panapos sa buhay nito ay dinukot ni Magda ang puso ni Gary at walang habas na nilantakan iyon. Kinaumagahan ay napapalikwas ng bangon si Magda nang makarinig siya ng busina ng sasakyan na nagmumula sa labas. Agad siyang sumilip sa bintana at natanaw niya ang kanyang lola Doray. Nagmamadali niyang tinungo ang pintuan at tumakbo papalapit sa nakangiti niyang lola. Nang makalapit siya sa matanda, ay buong pagmamahal niya itong niyakap. Apo, kumusta ang honeymoon mo? Sa palagay ko naman nagtagumpay ka. Opo, Lola. Nagtagumpay po ako. At magkakaanak po kami ng babae. Ganun ba? Paano mo naman nagawa ang mga bagay na yon? Hindi ba? Hindi ka naman mahal nung lalaki na yon. Kapag hindi ka mahal ng lalaki, ang magiging anak nyo ay lalaki din. Hindi po, Lola. Minahal talaga ako ni Gary.
nagawan ko po ng paraan. Nararamdaman ko rin po ngayon na babae ang magiging anak namin. Nasa loob na siya ng tiyan ko. Mabuti naman kung ganon. Na ipagpatuloy mo ang tradisyon nating mga amaso ng aswang na bawal ang lalaking anak. Oo, Lola. Bawal talaga ang lalaki sa atin. At saka hindi naman natin talaga sila kailangan eh. Tama ka, Iha. Mula pa sa iyong mga ninuno, ay puro babae lamang tayo lahat. At isang beses lamang natin kakailanganin ng lalaki. Iyon ay upang magdalang tao tayo. Matapos natin silang paibigin at makain ng kanilang puso, ay pihadong ang magiging anak natin ay isa ring babae. Salamat, Lola. Siya nga pala, ang galing natin umacting. Siyempre naman, Apo. Natutunan ko ito sa aking pa mga magulang. Ngayon, alam mo na ang gagawin mo sa iyong anak kung sakasakaling dumating ang panahon. Opo, Lola. Alam ko na po ang gagawin ko. O siya, tara na. Bumalik na tayo sa gubat kung nasaan ang tribo natin.